Bawas stress. Siyempre, ito naman talaga yung gusto natin sa life insurance. Yung meron tayong financial security para sa mga beneficiaries o sa mga dependents natin na may iwan natin. Kumbaga, meron tayong peace of mind na hindi na tayong mangangamba na paano na lang yung mga may iwan natin dahil apektado rin sila hindi lang mentally, emotionally, kundi maging financially kung sakasakaling mawawala tayo or ma-disable tayo. So ngayon, alam mo na kung bakit mahalaga ang life insurance sa isang tao, lalo pa kung pamilyado ka na. Pero bago ka sumabak dito at kausapin yung financial advisor mo, i-make sure mo munang meron kang sapat na budget na ilalaan para dito. Dahil kung wala ka namang sapat na income para makapaghulog ka ng monthly or quarterly or yearly, depende sa plan mo ay huwag ka na munang mag-life insurance. Kasi magigipit ka lang, mas mahirapan ka lang. Mas maganda na unahin mo munang magkaroon ng emergency fund para ready ka rin. Just in case may emergency naman na mangyari sa'yo or what if mawalan ka naman ng trabaho or ng income sa hinaharap. Kaya maglaan ka sa emergency funds mo ng around 3 to 6 months ng expenses mo kada buwan. Mas maganda ng ready. Isa pa ay i-make sure mo na rin na magbayad ka na muna ng mga utang mo, lalo na yung malalaki. Or bawasan mo man lang yung mga utang mo para naman hindi ka mahirapang maglaan ng pondo para sa life insurance mo. Agaya ng nabanggit kanina, iwasan mo ang mga scam. Kaya do your own research about sa company na paglalaanan mo ng pera. I-make sure mo na naiintindihan mo at naiintindihan ng financial advisor mo kung ano ang need mo. Meaning, hindi lang siya advisor para bentahan ka ng samot-saring mga policies